Isang mahirap na dalaga ang nagbayad ng pamasahe sa bus para sa isang milyonaryo gamit ang huling barya niya. Ang nangyari pagkatapos ay ikinagulat ng lahat. Pero bago tayo magsimula sa kwento, mag-iwan muna kayo ng komento sa ibaba at sabihin kung saan kayo nanonood. Tara pakinggan ang kwento. Si Antonio Mendoza ay nagmamaneho sa lungsod. Abala ang isip sa mga gawain para sa araw na iyon. Sandali siyang nawalan ng pokus at bigla siyang lumiko sa isang makitid at tahimik na kalsada na hindi niya kilala. Bago pa niya malaman kung paano bumalik sa tamang daan, isang grupo ng mga magnanakaw ang pumalibot sa kanyang sasakyan. Pinababa siya ng mga ito habang tutok ang baril, itinaas niya ang kamay at iniwan ang lahat. Ilang minuto lang, nakatayo na siyang mag-isa sa bangketa. Wala na ang kanyang kotse, pitaka at telepono. Mabilis ang tibok ng puso niya habang iniintindi ang nangyari. Pero isang bagay ang malinaw, wala siyang magawa at walang paraan para makauwi. Huminga siya ng malalim at nagsimulang maglakad patungo sa mas malaking kalsada, umaasang makahanap ng tulong. Naghahanap siya ng taxi pero wala. Wala rin siyang telepono para makatawag. Ang tanging option niya, ang bus. Hindi kalayuan may isang dalaga na nagngangalang Carmen na naghihintay sa hintuan ng bus. Pagod na pagod siya sa mahabang araw ng trabaho sa isang maliit na kainan. Ang tanging nais niya ay makauwi, magpahinga at makatulog. Pagdating ng bus, binilang niya ang natitirang barya at ibinigay ito sa driver bago umupo sa likod. Umupo si Carmen sa tabi ng bintana, ipinikit ang mata at huminga ng malalim. Pero naputol ang kanyang kapahingahan nang marinig niya ang tinig mula sa unahan. "Sinabi ko na sa iyo, sir, walang bayad, walang sakay," mariing wika ng driver. Napadilat si Carmen at tumingin. Sa may pintuan ay isang lalaking mukhang gusgusin at tensyonado, para bang may masamang nangyari. "Nanakawan ako," paliwanag ng lalaki. "Kinuha nila ang telepono ko, pitaka, lahat. Kailangan ko lang makauwi." Tahimik pero ramdam ang pagkabigo, ngunit malamig ang tugon ng driver. Palagi na lang ganyan, walang pamasahe, walang sakay. Pumikit si Antonio, pilit pinapakalma ang sarili. Hindi siya sanay sa ganitong sitwasyon. Karaniwan, isang tawag o isang swipe ng card, ayos na lahat. Pero ngayon, wala siyang magawa. Biglang tumayo si Carmen. "Ako na ang magbabayad ng pamasahe niya," sabi niya, ng malakas para marinig ng lahat. Tahimik ang buong bus. Napatitig si Antonio sa kanya na parang hindi makapaniwala. Hindi niya inasahan na may tutulong, lalo na isang estranghera. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang pagdadalawang isip si Carmen, wala ring hinihinging kapalit. Gusto lang niyang tumulong. "Hindi mo kailangan gawin ito," mahina ngunit tapat na sabi ni Antonio. "Tapos na," sagot ni Carmen habang iniaabot ang barya sa driver. "Sumakay ka na bago siya magbago ng isip." Napilitan si Antonio na umupo sa loob. Habang umaandar ang bus, napatingin siya pabalik kay Carmen. Sino siya? Sa mundo niya, bihira ang kabutihang walang kapalit. Pero ang babaeng ito, hindi man lang siya kilala at tumulong ng walang hinihingi. Nang bumaba si Carmen sa kanyang hintuan, nagsalita si Antonio. "Salamat, malaki ang naitulong mo sa akin." Ngumiti si Carmen. "Lahat tayo minsan kailangan ng tulong." At tuluyan siyang nawala sa dilim ng gabi. Hindi man niya alam ang pangalan ng babae, alam niyang hinding-hindi niya ito malilimutan. Habang bumibiyahe ang bus, nakatanaw si Antonio sa labas. Isa siya sa pinakamayayaman sa lungsod, ngunit ngayon, isang dalagang may pagod na uniforme at kaunting barya ang siyang nagligtas sa kanya. Para kay Carmen, maliit lang iyon, isang simpleng kabutihan. Pero para kay Antonio, higit pa iyon sa lahat ng yaman na meron siya. Ang pagbabalik niya sa kanyang gusali ay pakiramdam niya'y iba. Walang kotse, walang telepono, walang kontrol. Tanging katahimikan at kaba. Paglapit niya sa pasukan, nagtaka ang gwardiya. "Mr. Mendoza?"
Ayos lang po ba kayo? Ngumiti ng bahagya si Antonio. Medyo mahirap lang ang araw, Ricardo. Maaari mo ba akong papasukin? Bagamat naguguluhan, binuksan ng gwardya ang pinto ng walang tanong. Pagdating sa marangyang penthouse, lumubog si Antonio sa sopa at ipinikit ang mga mata. Pero kahit napapaligiran ng ginhawa, tila malayo ang pakiramdam niya. Ang kanyang araw-araw na schedule, mga meeting, marangyang buhay, parang wala itong saysay ngayon. Ang naiisip lang niya ay ang dalagang iyon sa bus. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, si Carmen ay naghahanda na para sa panibagong araw ng trabaho. Naninirahan siya kasama ang ina sa isang simpleng tahanan. Mula nang pumanaw ang kanyang ama, siya na ang kumakayod, nagtatrabaho sa isang maliit na kainan at nag-aaral sa gabi. Mahirap, pero kinakaya niya. Lumabas siya, naglakad patungo sa hintuan ng bus at huminto saglit upang malasap ang katahimikan bago magsimula ang abalang araw. Kinabukasan, paggising ni Antonio, isa lang ang nasa isip niya. Kailangan niyang hanapin ang dalaga. Hindi niya maipaliwanag kung bakit pasasalamat, kuryosidad, o baka mas malalim pa. Sa lobby tinawag niya ang gwardya. Ricardo. Yes sir, sagot nito. Kailangan ko ng tulong. May kainan ba malapit sa bus road papuntang downtown? Medyo naguluhan si Ricardo. Particular na kainan sir. Nag-isip si Antonio. Hindi niya alam ang pangalan ng babae, pero tanda niya ang uniforme. Asul ang suot ng staff, tumango si Ricardo. Sige sir, aalamin ko. Ilang oras ang lumipas, tumunog ang maliit na kampana habang pumasok si Antonio sa isang kainan. Maliit lang ang lugar pero mainit at nakakaaliw. Amoy kape at bagong lutong tinapay. May ilang customer na nag-uusap at abala ang mga staff. Lumapit siya sa counter at tumingin-tingin at nakita niya siya, si Carmen, nakafocus sa trabaho, nag-aayos ng tray ng kape. Nakangiti si Antonio nang hindi namamalayan. Nang mapansin siya ni Carmen, nanlaki ang mga mata nito. Ikaw, bahagyang tumango si Antonio. Ako, anong ginagawa mo rito? Narito ako para bayaran ng utang ko, sagot niya. Medyo naguluhan si Carmen. Anong utang? Ikaw ang nagbayad ng pamasahe ko kahapon. Kaya narito ako para suklian yon. Umiling si Carmen na may ngiti. Maliit na bagay lang yon. Wala kang kailangang gawin, ngumiti si Antonio. Kung ganun, hayaan mong bilhan kita ng kape. Sandaling nag-alinlangan si Carmen, ngunit pumayag din. Kung iyan ang paraan mo ng pagbabayad, sige. Habang iniinom ang kape, tinanong siya ni Antonio, matagal ka na bang nagtatrabaho dito? 2 taon. At sa labas ng trabaho, ano ang hilig mo? Bahagyang nagbantay si Carmen. Bakit mo gustong malaman? Kuryoso lang ako, sagot niya. Nag-aaral ako ng business administration sa gabi. Balang araw, gusto kong magbukas ng sariling panaderya. Namangha si Antonio. Kahanga-hanga yon. Umiling si Carmen. Pangarap pa lang pero maaabot ko rin. Ngumiti si Antonio. Naniniwala akong magagawa mo. Tumaas ang kilay ni Carmen. Naniniwala ka, kahapon lang tayo nagkakilala. May mga tao kasi na agad mong malalaman, sagot niya. Naguluhan si Carmen sa sinabi niya bago siya tinawag ng kasamahan. Naiwan si Antonio, tahimik na pinagmamasdan siya. Hindi niya lubos maipaliwanag pero may kakaibang kapanatagan sa presensya ni Carmen. Totoo, simple at malayo sa magarbo ngunit hungkag na mundo na kanyang kinagisnan. Ilang araw ang lumipas, bumalik muli si Antonio sa kainan. Parehong amoy ng tinapay, parehong ingay ng tasa, parehong mainit na ambiance. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam. Hindi lang siya naroon para magbayad ng utang, naroon siya dahil gusto niya. Pero may kakaiba sa pagbisita niyang ito. Baka dahil kay Carmen o baka dahil tila pamilyar na agad ang lugar. Umupo si Antonio sa counter at tahimik na pinagmamasdan ang kilos niya. Ngayon agad siyang napansin ni Carmen. Bumalik ka para magbayad ulit ng utang? Biro niya sabay abot ng kape kahit hindi pa siya umu-order. Napatawa si Antonio.
Siguro, pero ngayon ako na ang magbabayad. Cruz ang braso ni Carmen na kunwari nag-aalala. Buti naman, akala ko kailangan kitang sagipin ulit. Napangiti si Antonio. Hindi malabong mangyari. Pero para malinaw, handa ako ngayon. Umiling si Carmen na may ngiti at bumalik sa trabaho. Abala ang kainan, kaya't nagkaroon ng pagkakataon si Antonio na umupo at tahimik na obserbahan. May kakaiba kay Carmen. Ang kilos niya sa likod ng counter. Mabilis, maingat, pero laging may kasamang ngiti. Ibang-iba sa nakasanayan ni Antonio. Nang humupa ang dagsa ng tao, lumapit si Carmen sa counter. May bahid ng kuryosidad sa mata. So, ano ba talaga ang trabaho mo? Tanong niya. Saglit na natigilan si Antonio. Alam niyang ang totoo ay maaaring magbago ng tingin ng dalaga sa kanya, pero pinili niyang maging simple. Nasa hotel business ako, tumango si Carmen. Kaya pala may komento ka tungkol sa kape nung nakaraan. Napangiti siya. Siguro, pinagmasdan siya ni Carmen na parang sinusuri. At bakit mo pinili ang trabahong yan? Huminga ng malalim si Antonio. Dahil iyon na ang nakalatag na daan para sa akin. Pinanganak na akong nakaukit na ang landas. Bahagyang kumunot ang noo ni Carmen. Parang madali pakinggan, pero hindi rin biro ang magpatakbo ng hotel. Ngumiti si Antonio. Hindi nga, pero kung ipinanganak ka sa pamilyang may negosyo na, kadalasan wala ka ng pagpipilian. Tahimik na nakinig si Carmen, pero malinaw sa kanyang mga mata na naunawaan niya ang ibig sabihin. At ikaw, tanong ni Antonio, pangarap mo pa rin bang magbukas ng panaderya? Nagliwanag ang mga mata ni Carmen. Oo, pinakamalaking pangarap ko. Ano ang pumipigil? Napatawa siya ng marahan. Pera, oras, buhay. Pumili ka. Hindi ka mukhang taong madaling sumusuko, sabi ni Antonio. Ngumiti si Carmen. Hindi nga, pero minsan mas matagal lang ang daan kaysa inaasahan. Tumango si Antonio, alam niya ang pakiramdam. Tinawag si Carmen ng kasama. Carmen, table 3. Kumaway siya at nagmadaling umalis. Iniwan si Antonio na muling nakatitig habang siya'y abala. May kapayapaan sa lugar. Walang pressure, walang expectations. Tanging init at katapatan. At sa unang pagkakataon, pakiramdam ni Antonio ay pwede siyang maging siya lang. Walang dapat patunayan. Pagkatapos ng kanyang kape, nagbayad siya at nag-iwan ng malaking tip. Paalis na sana siya nang maramdaman niyang nakatingin si Carmen. Tahimik siyang ngumiti bago lumabas. Babalik siya. Lumipas ang mga araw, naging ritmo na ang lahat. Bawat umaga dumadating si Antonio sa kainan, umuupo sa parehong lugar at umo-order ng kape. Sa una, halos hindi siya pinapansin ni Carmen. Pero kalaunan, napansin na niya parte na si Antonio ng kanyang araw. At unti-unting naging mas madali ang usapan nila, mas pamilyar. Nasasanay na si Carmen sa presensya niya at bagamat ayaw niyang aminin, naghihintay na rin siya rito. Isang umaga habang inaabot ang kape, bahagyang yumuko si Antonio. May oras ka ba? Medyo nagduda si Carmen. Depende. May ipapakita lang ako. Kinuha niya ang telepono at ipinakita ang litrato ng isang hotel sa tabing dagat. Malalaki ang bintana, may mga punong niyog at asul na dagat sa paligid. Nanlaki ang mata ni Carmen. Iyo yan. Technical na ako ang susunod na magpapatakbo, pero oo, isa ito sa mga hinahawakan ko. Tinitigan niya ang litrato. Ang ganda, ngumiti si Antonio. At may kafe sa loob. Umangat ang kilay ni Carmen. Aba, ngayon nakuha mo ang atensyon ko. Napatawa si Antonio. Alam kong magugustuhan mo iyon. Ibinigay ni Carmen ang telepono. Sanay ka na siguro sa mga ganyang lugar. Umiling siya. Lumaki ako kasama ang mga yon, oo. Pero lately nare-realize ko, may mas mahalaga pa. Bahagyang lumapit si Carmen. Ano iyon? Saglit siyang tumigil bago sumagot. Na minsan, ang mga bagay na tunay na mahalaga, hindi nakikita sa luho o pera. Hindi agad nakasagot si Carmen. Iba ang tono ng boses niya, totoo, malalim, at iniwan siyang nagtataka ano nga ba talaga ang pinasok niya. Bago pa makasagot si Carmen, muling napuno ng mga tao ang kainan.
Agad siyang bumalik sa trabaho pero may naiwan sa kanyang isip isang kuryosidad tungkol kay Antonio. Parang may hindi tumutugma at nakakapagtaka, nais niyang alamin kung ano iyon. Kinagabihan, matapos ang huling customer at maayos na ang mga upuan, lumabas si Carmen upang huminga ng malamig na hangin. Pagod na pagod siya, gaya ng dati, ngunit iba ang pakiramdam niya ngayon. Hindi niya maipaliwanag. Pagdating sa hintuan ng bus, nakasandal siya sa poste at pumikit sandali. Sarado na ba ang lugar? Biglang tanong ng isang tinig. Napadilat siya at nagulat. Si Antonio nakasandal sa isang kotse na malinaw na hindi iyong ginamit noong siya'y ninakawan. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Carmen. Ngumiti siya. Naisip kong ihatid ka pa uwi ngayong gabi. Nagtiklop ng braso si Carmen. Nagbabayad ka na naman ng utang? Siguro, sagot niya na may ngiti. Saglit siyang pinagmasdan ni Carmen bago bumuntong hininga at binuksan ang pinto ng kotse. Sumakay si Antonio at nagmaneho. Habang umaandar ang kotse sa ilaw ng lungsod, tumingin si Carmen sa kanya. May kutob siyang hindi lang basta customer si Antonio. May mas malalim pa. Upang basagin ang katahimikan, tanong niya, bakit pakiramdam ko dapat tinanggihan ko ang sakay na ito? Ngumiti si Antonio, dahil hindi na ako estranghero? Eksakto, sagot ni Carmen. Pwede kang baliw. Tumawa siya. Kung baliw ako, hindi ko pa ba naipakita iyon? Ngumiti si Carmen. Tama ka, pero hindi ko pa rin alam kung pagkakatiwalaan kita. At paano mo malalaman yon? Nagkunwari siyang nag-iisip. Siguro ilang linggo ng maingat na obserbasyon. Linggo? Tumawa si Antonio. Matagal iyon. Ang tiwala matagal mabuo, sagot ni Carmen. Tumango siya. Tama ka! Pagliko nila sa isang tahimik na kalsada, malapit na sila sa bahay ni Carmen. At ikaw? Tanong niya. Saan ka nakatira? Sandali siyang nag-atubili bago sumagot. Downtown. Isa sa mga magagarbong gusali na nadaanan ko sa bus. Siguro, pinagmasdan siya ni Carmen. Mahilig kang maging misteryoso, no? Ngumiti si Antonio. Mas nakakainganyo kasi kung may konting misteryo. Sana hindi iyon misteryong may tinatago, sagot ni Carmen. Umiling si Antonio. Wala, medyo walang kwento lang. Bakit mo sinasabi iyon? Humawak siya sa manibela, maingat sa salita. Dahil sa halos buong buhay ko, sinusunod ko lang ang daang itinakda ng iba. Ginagawa ang inaasahan, hindi ang totoong gusto ko. Hindi man ganap na naunawaan ni Carmen, ramdam niyang tapat ito. Baka oras na para baguhin ang daan, malumanay niyang sabi. Ngumiti si Antonio. Baka nga, dumating sila sa bahay ni Carmen, isang simpleng tahanan na may maliit na balkonahe. Nagpasalamat siya at bumaba, ngunit sandaling lumingon. Magkikita ba tayo bukas? Sa kainan? Tanong ni Antonio. Saan pa ba? Ngumiti siya. Oo, nandun ako. Ngumiti rin si Carmen habang papasok sa bahay. Kinabukasan, muling tumunog ang maliit na kampana sa kainan. Si Antonio, gaya ng dati, umupo sa counter. Tumingin si Carmen na tila inaasahan na ito. Totoo ka palang tumutupad sa salita. Palagi, sagot niya. At ngayong araw, handa na akong sumubok ng bago. Tumawid ang kilay ni Carmen. Hindi na lang kape, ngumiti si Antonio. Eksakto, may re-recommenda ka ba? Pinag-aralan siya ni Carmen. Para kang taong nangangailangan ng malakas pero makinis. Matapang pero hindi mapait. Komplemento ba iyon o insulto? Biro ni Antonio. Obserbasyon lang, sagot niya. Ibinuhos niya ang kape at iniabot. Tikman mo, uminom si Antonio at humanga. Masarap, ngumiti si Carmen. Alam ko, at muling nagpatuloy sa kanyang trabaho. Habang nakatingin si Antonio sa paligid ng kainan noong araw na iyon, may pakiramdam siyang tama ang lahat. Gusto niya ang lugar, gusto niya ang init, ang kasimplehan, at higit sa lahat, gusto niya si Carmen. May bago at sariwa sa paraan ng kilos niya, sa pakikitungo sa mga tao, at sa kung paanong ang munting mundong ito ay totoo. Malayo sa kinagis ng mundo ni Antonio, na puno ng pulidong ritual at matitigas na mukha,
Pero habang lumilipas ang mga araw at patuloy siyang bumabalik, napansin ni Carmen ang ilang bagay na tila hindi nagtutugma. Hindi niya kailanman binanggit kung aling hotel siya nagtatrabaho. Lagi lang niyang sinasabing nasa hotel industry siya, walang pangalan, walang detalye, at may mga maliliit na bagay, ang paraan ng paghawak niya ng tasa, kung gaano kaingat niyang inilalarawan ang lasa, at kung paano niya kayang ikwento ang mga lugar na karaniwang nakikita lang sa magasin. Napaisip tuloy si Carmen, sino nga ba talaga si Antonio? Isang hapon, habang pinupunasan ng counter, diretsyong nagtanong si Carmen, hindi mo pa sinasabi kung saang hotel ka nagtatrabaho? Lumingon si Antonio bago sumagot. Sa palagay ko, hindi naman mahalaga iyon. Sikreto na pala ngayon? Biro ni Carmen. Ngumiti siya ng bahagyang misteryoso. Siguro, mahilig ka talagang maging misteryoso, ano? Sabihin na lang natin na iniiwasan ko ang ilang reaksyon. Naging seryoso ang tingin ni Carmen. Anong klaseng reaksyon? Huminga ng malalim si Antonio. Yung mga reaksyong iba ang trato sa iyo pag nalaman nila kung sino ka talaga. Napatingin si Carmen, may kung anong hindi komportable sa sagot niya. Bago pa niya masundan ang tanong, tumunog ang kampana at pumasok ang bagong kostyumer. Bumaling siya para salubungin ito, pero nanatili ang kutob niya. Mula sa kanyang upuan, pinagmamasdan siya ni Antonio. Alam niyang lalabas at lalabas din ang katotohanan. At kapag nangyari iyon, baka masira ang lahat. Kinagabihan habang naglalakad pa uwi, may napansin si Carmen. Isang mamahaling kotse ang nakaparada sa isang tahimik na kalsada. Naging kuryoso siya at bahagyang bumagal ang lakad. At may lumabas mula rito, si Antonio. Hindi niya siya nakita. Abala siya sa pag-uusap sa isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit. Pareho silang seryoso at malinaw na kumpiyansa at may kapangyarihan si Antonio. Napatingin si Carmen mula sa malayo. Hindi tugma ang larawang ito sa lalaking nakilala niya. Ang Antonio na sumakay ng bus, nagbiro sa kanya, nagsabing boring ang buhay. Ibang-iba sa lalaking nakikita niya ngayon, pulido, matalim, may impluensya. May kumirot sa loob ni Carmen. Niloko ba siya nito? Nagkamali ba siya sa pagtitiwala? Sinubukan niyang iwaksi ang pakiramdam pero nanatili ito at lalo pang tumindi habang lumilipas ang mga araw. Sa mga sumunod na umaga, pilit na nagkikilos normal si Carmen. Pero sa loob-loob niya, hindi niya maalis ang pagdududa. Sino nga ba talaga si Antonio? Nang pumasok siya muli sa kainan, pinagmamasdan siya ni Carmen ng mabuti. Pareho ang itsura, casual na damit, banayad ng ngiti. Pero may kakaibang presensya. Isang kumpiyansa na hindi tugma sa isang taong simpleng nabubuhay. Magandang umaga, bati ni Antonio habang umuupo sa paborito niyang upuan. Umaga, sagot ni Carmen neutral habang ginagawa ang kape niya. Parang seryoso ka ngayon, sabi ni Antonio. Nag-iisip lang, sagot niya. Tungkol ba sa magandang bagay? Tanong niya. Nagkibit balikat si Carmen. Hindi pa sigurado, pinagmasdan siya ni Antonio. Matutulungan ba kita? Nagatubili si Carmen. Pagkatapos, binitiwan ang tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya. Sinabi mo na nasa hotel industry ka, di ba? Oo. So, anong pangalan ng hotel? Hindi nagulat si Antonio. Sa halip nag-iba ang ngiti niya, parang inaasahan niya ang sandaling ito. Bakit mo tinatanong? Kuryoso lang, sagot niya. Dahan-dahan siyang huminga bago sumagot. Mendoza Hotels. Natigilan si Carmen. 2 beses siyang napakindat, alam niya ang pangalang iyon. Ang Mendoza Hotels ay isa sa pinakamalalaking luxury hotel chain sa bansa. Elegant, eksklusibo, elite. Ang uri ng brand na makikita sa mga glossy magazines at travel shows. Hindi iyong basta nababanggit lang na nagtatrabaho ka sa Mendoza Hotels? Tanong niya, pilit nililinaw. Oo, sagot ni Antonio, tinitigan niya ito. At ano mismo ang ginagawa mo roon? Humigop muna siya ng kape bago sumagot.
Isa ako sa mga may-ari na bigatan ng katahimikan sa pagitan nila. Lumubog ang tiyan ni Carmen. Biglang nagkakonekta ang lahat, ang mga detalye, ang paraan niya magsalita, ang kotse na nakita niya. Hindi pala siya ganap na nagsabi ng totoo. Bakit hindi mo agad sinabi? Mahina niyang tanong. Tiningnan siya ni Antonio seryoso. Dahil ayokong makita mo ako sa ibang paraan. Gusto kong makilala mo ako bilang ako lang. Hindi ang apelido, hindi ang titulo. Kinagat ni Carmen ang labi. May kakaibang bigat ang katotohanan kahit hindi siya lubos na nagulat. Hindi naman nagbabago kung sino ka, sabi niya matapos ang maikling katahimikan. Hindi nagbabago ako, sagot ni Antonio, pero nagbabago kung paano ako tinitingnan ng mga tao. Nagtiklop ng braso si Carmen, mas matatag ang tinig. Kaya inisip mong iba ang trato ko sa'yo kung nalaman ko? Bahagyang kumambyo ang balikat ni Antonio. Hindi ako sigurado, pero ayokong ipagsapalaran. Walang imik si Carmen, sandali. Pagkatapos ay mahina niyang sinabi, "Tama ka, ngayon na alam ko. Iba na ang tingin ko sa'yo." Maingat na pinanood siya ni Antonio, sinusubukang basahin ang kanyang ekspresyon. "Anong ibig mong sabihin?" Mahinahong tanong niya. Napabuntong hininga si Carmen. Basta maraming naipapaliwanag, yung mga bagay na parang hindi kailanman nagtugma. Tiningnan niya si Antonio ng seryoso. "Pumupunta ka rito araw-araw na parang ito lang ang kapehan sa buong syudad. Pero ang isang kagaya mo, pwede namang magpunta sa mga pinakamagarang kafe." Bahagyang ngumiti si Antonio. "At sino bang nagsabing hindi ito isa sa pinakamagandang kafe?" Napakurap si Carmen, tila nabigla. "Gusto mo talaga rito?" "Gusto ko." Hindi niya alam kung paano sasagot. Bago pa siya makapagsalita muli, tinawag siya ng isa pang empleyado upang tumulong sa isang order. Tumango siya at lumakad palayo, ngunit ang isip niya ay nasa ibang lugar. Kinagabihan, habang palabas si Carmen mula sa kainan, napansin niya ang isang pamilyar na figura sa gilid ng kalsada. Nakasandal ng pabalagbag sa kanyang sasakyan, hinihintay siya ni Antonio. Huminto siya at nag-krus ang mga braso. "Sinusundan mo na ba ako ngayon?" Tumawa ito. "Sabihin na lang nating umaasa akong tatanggap ka ulit ng alok na ihatid kita." Bahagyang pinasimangutan siya ni Carmen. "Depende, nagtatago ka pa rin ba ng mga bagay?" Itinaas ni Antonio ang kanyang mga kamay na kangiti. "Pangako, tapat na mula ngayon." Tiningnan siya ni Carmen ng ilang segundo, nag-isip at saka napabuntong hininga at binuksan ang pinto upang sumakay. Habang bumabaybay sila sa kalsada at kumikislap ang mga ilaw ng lungsod, sinulyapan siya ni Antonio. "Galit ka ba sa akin?" Napatawa ng kaunti si Carmen. "Hindi ko alam. Parang sinusubukan ko lang intindihin ka. Ibig kong sabihin, bakit may isang tulad mo na gugustuhin tratuhin na parang ordinaryong tao?" Hindi inalis ni Antonio ang paningin sa daan habang sumagot. "Dahil minsan, ang pagiging ordinaryo ang mas totoo, mas tunay." Lumingon si Carmen upang pagmasdan siya. "Ano ba talaga ang hinahanap mo?" Hindi siya agad sumagot. Umabot ang katahimikan sa pagitan nila. "Hinahanap ko pa rin ang sagot," sa wakas ay sabi niya. Hindi alam ni Carmen kung ano ang isasagot, ngunit ang katahimikan ay hindi tensyonado, kundi mapayapa, puno ng pagninilay. Pagkarating sa bahay, sandaling nag-atubili si Carmen bago buksan ang pinto. "Salamat sa pagsakay." "Kailanman," sagot ni Antonio. Bumaba siya, ngunit huminto sandali sa bangketa at muling tumingin sa sasakyan. Tahimik pa ring nakatingin si Antonio. Gabi na at nakahiga si Carmen sa kama, nakatitig sa kisame, malalim ang iniisip. May nagbabago sa kalooban niya at sa kung anong paraan si Antonio ay bahagi ng pagbabagong iyon. Kinabukasan, pilit niyang inalis sa isip si Antonio. Abala siya sa trabaho, pero ang katotohanan tungkol sa kanya, kung sino talaga siya, ay mabigat pa rin sa puso niya. Hindi ito tungkol sa pera, hindi iyon ang nakagugulo sa kanya. Ang gumugulo sa kanya ay ang pakiramdam na may tinago si Antonio. Pag-uwi niya, napansin ng kanyang ina ang kanyang pananahimik.
Ayos ka lang ba, anak? Tanong nito habang umuupo sa tapat niya. Napabuntong hininga si Carmen at napaupo. May nakilala ako. Tumaas ang kilay ng kanyang ina. At problema yon? Ewan ko, hindi siya yung inakala ko. Ngumiti ang ina niya na parang may alam. Nagsinungaling ba siya sa'yo? Hindi naman talaga, may mga bagay lang siyang hindi sinabi. Ngayon, hindi ka sigurado kung mapagkakatiwalaan mo siya? Tumango si Carmen. Nagbuhos ng tsa ang kanyang ina at itinulak ito sa kanya. Anak, hindi palaging masama ang pagtatago ng ilang bagay. Minsan, takot lang sila, takot na husgahan bago pa sila lubusang makilala. Napakagat sa labi si Carmen, nag-aalangan. Siguro nga, pero ewan ko pa rin, kinabukasan ng umaga, muling dumating si Antonio sa diner, tama sa oras. Inaakala ni Carmen na darating siya pero may kakaiba sa kanya ngayon. May bigat sa ekspresyon niya, parang may bumabagabag sa isip. Ipinagtimpla siya ni Carmen ng kape at yumuko sa counter. Ayos ka lang ba? Mabagal na hinalo ni Antonio ang kape, saka tumango. Iniisip ko pa rin yung sinabi mo kahapon. Tungkol saan? Tungkol sa pagtatago ng kung sino talaga ako. Nag-krus ng mga braso si Carmen, naghihintay. Huminga ng malalim si Antonio. Tama ka, dapat sinabi ko agad sa'yo. Napakurap si Carmen, tila nagulat sa katapatan. Hindi tungkol sa pera mo, Antonio, mahina niyang sabi. Parang may mahalagang bahagi ka na hindi ko nakita. Tumango si Antonio. Alam ko, siguro nga may tinago ako dahil sa totoo lang, parang hindi sa akin ang buhay ko. Napakunot ang noo ni Carmen. Anong ibig mong sabihin? Uminom muna siya ng kaunti bago sumagot. Mula pagkabata lahat ay nakaplano na. Saan ako mag-aaral? Sino ang dapat kong samahan? Pati trabaho ko. Lahat nakasentro sa kumpanya. Tiningnan siya ni Carmen ng maingat. At ayaw mo ng ganon. Ayaw kong mapalibutan ng mga taong pera o pangalan ko lang ang mahalaga. Ayaw kong mabuhay sa mundong walang nagtatanong kung ano ba talaga ang nararamdaman ko. Tahimik si Carmen sandali, pinroseso ang lahat. Kaya ka napunta rito, tanong niya. Bahagyang ngumiti si Antonio, totoo at payapa. Siguro nga, napatawa ng mahina si Carmen. At anong nakita mo rito? Tiningnan siya ni Antonio sa mata, hawak ang tasa. Isang bagay na totoo. Nagtagal ang tingin niya rito, hindi niya inasahan ang sagot. Pero sa kaibuturan niya, may kung anong nadama. At sa sandaling iyon, ang pagitan nila ay naging mas tapat kaysa dati. Bago pa man makasagot si Carmen, sa taus-pusong sinabi ni Antonio, tinawag ng isang customer ang kanyang pangalan. Lumingon siya palayo pero nanatili sa isip niya ang kanilang pag-uusap. Parang himig na paulit-ulit na bumabalik. Kahit na matapos ang kanyang shift, dala-dala pa rin niya ang sandaling iyon. Paglabas niya sa malamig na hangin ng gabi, nakita niyang muli si Antonio, nakaabang, nakasandal sa kanyang sasakyan. Nag-krus ng mga braso si Carmen at tiningnan siya. Nagiging routine na ito, alam mo ba? Ngumiti si Antonio. Akala ko nga nasanay ka na. Paano kung sabihin kong gusto kong maglakad pa uwi mag-isa ngayong gabi? Rerespetuhin ko yon, sagot niya ng kalmado. Tinitigan siya ni Carmen sandali, saka ngumiti at binuksan ang pinto ng sasakyan. Pero sa tingin ko, sasakay na rin ako. Lalong lumawak ang ngiti ni Antonio habang umaandar ang makina. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam ng biyahe. Mas magaan. Anumang tensyon ang namamagitan sa kanila noon ay tila nawala na. Pinalitan ng isang tahimik na kasundo ang hindi na kailangang bigkasin. Gusto mong dumaan muna sa ibang lugar bago kita ihatid? Tanong ni Antonio nang walang gaanong pagpaplano. Tumaas ang kilay ni Carmen. Saan naman tayo pupunta? Ngumiti siya. Surpresa ito. Nag-atubili si Carmen pero sa huli ay tumango. Sige, surpresahin mo ako. Ilang minutong biyahe lang at narating nila ang isang maliit at tahimik na parke, maliwanag sa ilaw ng mga antigong poste. Sa gitna may isang gazebo na nakaharap sa isang kalmadong lawa. May mga upuang nakahilera sa gilid nito.
Bumaba si Carmen, gulat sa ganda ng lugar. Hindi ko pa nakita ang lugar na to dati. Hindi kasi ito kilala ng karamihan, sagot ni Antonio. Dito ako madalas kapag gusto kong luminaw ang isip. Naglakad sila papunta sa isang upuan at naupo. Kumikinang ang tubig sa ilalim ng ilaw, gumuguhit ng maliliit na alon sa ibabaw. Lumingon si Carmen, mahinahong nagtanong, "Anong iniisip mo ngayong gabi?" Tiningnan siya ni Antonio, tahimik ngunit tiyak ang tinig. Na ito ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko sa matagal na panahon. Nagningning ang mga mata ni Carmen, ngunit muling ibinalik ang tingin sa lawa. Tahimik silang naupo, hindi dahil sa kakulangan ng sasabihin, kundi dahil hindi ito kailangan. May saysay ang katahimikan. Nang ihatid siya ni Antonio, may nagbago sa pagitan nila. Pagkapasok sa bahay, isinara ni Carmen ang pinto, ngunit nanatiling nakasandal dito, ramdam ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Sa labas, nanatili si Antonio sa loob ng sasakyan, pinagmamasdan ang kanyang bahay sa salamin. At sa unang pagkakataon, inamin niya sa sarili, nahuhulog na siya, pero hindi niya alam kung handa siyang maging ganun kahina. Ito'y hindi isang bagay na kaya niyang kontrolin. At iyon ang pinaka-nakakatakot sa lahat. Ilang araw ang lumipas, pinilit ni Carmen na bumalik sa normal na takbo ng buhay. Pero hindi niya maalis sa damdamin ang pagbabago sa kanyang sarili. Ang dating simpleng kuryosidad ay lumalim. At kahit ayaw pa niyang aminin, alam ng puso niya. Patuloy na dumarating si Antonio bawat umaga, umuupo sa dati niyang pwesto. Ngumiti, nakikipagkwentuhan, humihigop ng kape. Pero ngayon, iba na ang tingin ni Carmen sa kanya. Alam na niya kung sino talaga ito, kaya bawat kilos, bawat salita, may bigat. Ang kinis ng kanyang kilos, ang kontrolado niyang tinig at ang tila inensayong paraan ng pagsasalita. Gusto pa rin ni Carmen paniwalaan ang lalaking nakilala niya sa bus. Pero may isang bulong sa puso niya, may mga bagay pa siyang hindi alam. At dumating ang pagbabagong iyon. Habang naglilinis siya ng mesa, narinig niya ang boses mula sa TV sa itaas. Ang negosyanteng si Antonio Mendoza ay namataan kagabi sa isang high-profile event na ginanap sa isa sa mga pag-aari ng Mendoza Hotels. Nanigas ang kanyang katawan. Lumingon siya sa screen, nandoon siya, nakatuksedo, napapaligiran ng media at mga ehekutibo, ngumingiti sa harap ng kamera. Ayon sa mga ulat, siya na ang inaasahang susunod na presidente ng kumpanya. Nabalaho ang hininga ni Carmen. Ang lalaking sinabing gusto ng ibang landas ng katahimikan ay nasa sentro pala ng lahat. Halos mabitawan niya ang hawak na plato. Wala siyang nagawa kundi tumitig. Sinabi niyang gusto niya ng ibang buhay. Sinabi niyang ayaw niya ng mundong ginagabayan ng yaman. Pero ngayon yakap-yakap ito. Kaya kasinungalingan lang lahat, bulong niya. Carmen, tawag ng katrabaho, pero parang malayo ang tinig. Hindi siya tumugon. Naguluhan ang isip niya. Tahimik niyang inalis ang apron, iniwan sa counter at lumabas ng kainan. Kailangan niya ng sagot. Ang paglalakad patungo sa hotel ay tila walang katapusan. Bawat hakbang mas mabigat. Pagdating sa napakalaking gusali, parang nasa ibang mundo siya. Salaming makintab, gintong palamuti, mga empleyadong nakadesigner na uniforme. Hindi ito ang mundong kinagisnan niya. Lumapit ang gwardya. Paano ko kayo matutulungan, ma'am? Kailangan ko makausap si Antonio Mendoza. Naningkit ang mata ng gwardya. Abala po si Ginoong Mendoza sa ngayon. Sabihin mong narito si Carmen, git niya. Makikilala niya ako. Nagatubili ito, saka nagsalita sa radyo. Matapos ang ilang palitan ng salita, tumango ang gwardya at pinadaan siya. Pwede na po kayo pumasok. Pumasok si Carmen sa lobby, mabilis ang tibok ng puso. Kumikintab ang marmol sa sahig, kumikislap ang mga chandelier. Lahat ng tao roon ay parang nararapat maliban sa kanya. At sa kanya ito nakita, bumababa si Antonio sa grand stairway, nakasuot ng napakaayos na suit. Iba ang dating, malayo, mas matalim ang tindig,
At nang makita siya, bumagal ang hakbang nito. Nanlaki ang mga mata. Carmen, anong ginagawa mo rito? Nag-cross siya ng braso, pinipigilan ang damdamin. Ako dapat ang nagtatanong niyan. Naguluhan ang mukha ni Antonio. Anong ibig mong sabihin? Nakita kita sa TV kagabi, matatag niyang sinabi. Sa isang sosyal na event, pinag-uusapan ang pamumuno mo sa kumpanya niyo. Humawak sa ulo si Antonio, malalim ang buntong hininga. Hindi niya ito itinanggi. At doon, tuluyang bumulusok ang puso ni Carmen. Nagsinungaling ka sa akin, Carmen. Mababa ang tono ng boses ni Antonio at masinsing nakatitig sa kanya. Napakunot ang noo ni Carmen. Hindi ako nagsinungaling sa'yo. Talaga? Aniyang mapanghamon. Paliwanag mo nga kung bakit ka nandoon sa event kagabi matapos mong sabihing ayaw mong maging bahagi ng mundong yon. Tahimik si Antonio, tila naghahanap ng tamang salita. Wala akong pagpipilian. Lagi namang may pagpipilian, mariing sagot ni Carmen habang unti-unting sumisikip ang dibdib. Tinitigan siya ni Antonio, mabigat ang katahimikan sa kanyang mga mata. Pinaniwala mo akong iba ka, bulong ni Carmen, na gusto mo ng isang bagay na totoo? Gusto ko, Carmen. Bakit parang hindi yun ang nararamdaman ko? Tanong niya, nanginginig ang tinig. Lumapit si Antonio, marahang inabot ang kanyang kamay. Pakiusap. Pakinggan mo muna ako. Pero umatras si Carmen, iniwas ang kanyang kamay. Nagtiwala ako sa iyo, Antonio, basag ang boses niya. Ngayon, pakiramdam ko, isa lang akong hangal. Nakita ni Antonio ang takot na baka tuluyan na niya itong mawala. Huwag kang umalis. Hindi ako nababagay sa mundo mo, Antonio. Sa tingin mo ba, ako nababagay doon? Tanong niya, halos pabulong. Pumatak ang luha sa mga mata ni Carmen. Hindi ko na alam kung anong paniniwalaan ko. At sa isang iglap, tumalikod siya at lumabas ng hotel. Iniwan si Antonio sa gitna ng marangyang lobby. Mag-isa at walang kasiguraduhan kung paano niya aayusin ang lahat. Pero isang bagay ang sigurado siya, hindi niya kayang mawala si Carmen. Gabing iyon, naupo si Carmen sa porch, nakayakap ang tuhod sa dibdib, nakatingin sa mga bituin. Tahimik na lumapit ang kanyang ina at umupo sa tabi niya. Gusto mong pag-usapan? Mahinahong tanong nito. Napabuntong hininga si Carmen. Akala ko iba siya. Bahagyang ngumiti ang kanyang ina. Baka nga iba siya, pero lahat ng tao nagkakamali. Umiling si Carmen. Paano kung hindi siya naging tapat mula sa simula? Nag-isip sandali ang ina niya bago sumagot. Anak, hindi laging panlilin lang ang dahilan ng pananahimik. Minsan, takot lang sila. Takot mahusgahan o takot mawalan ng isang bagay na hindi pa nga nila hawak. Hindi agad sumagot si Carmen. Maaring tama ang ina niya, ngunit kahit ganoon, hindi pa rin nawala ang pagdududa. Samantala sa kabilang panig ng syudad, mag-isa si Antonio sa kanyang opisina sa itaas ng hotel. Tinitingnan niya ang lungsod. Sa labas ng bintana, nagniningning ang mga ilaw sa dilim. Pero wala itong dalang kapayapaan. Matagal na siyang naghahanap ng isang bagay na totoo, isang bagay na lampas sa luho at inaasahan ng kanyang apelyido. At nang makita na niya ito, pinakawalan pa niya. Hindi na niya papayagan yon. Magdamag siyang nanatili ron. Nagtatype at nagde-delete ng mga mensaheng hindi niya maipadala. Ano ba ang sasabihin niya? Paano niya mapapatunayang totoo ang naramdaman niya? Sa unang pagkakataon sa buhay niya, naligaw siya. Lumipas ang mga araw, patuloy ang takbo ng buhay, ngunit hindi madali. Binaon ni Carmen ang sarili sa trabaho, pilit nililimot ang puwang na iniwan ni Antonio. Sa kabilang banda, lubog naman sa meetings at tungkulin si Antonio, pero walang saysay ang lahat. Hindi siya makapag-concentrate, hindi siya makatulog. Bawat umaga sa diner ay tila kulang. Wala si Carmen sa likod ng counter, walang ngiting sumasalubong, walang banter na nakasanayan. Pinipilit ni Carmen na ang pagkawala ni Antonio ay walang epekto sa kanya. Pero alam niya sa sarili may epekto ito. Malaki.
Miss na miss niya ito. Ang tawa niya, ang pakikinig niya, ang paraan ng pagtitig na parang siya lang ang mahalaga. Pero hindi niya kayang muling buksan ang puso para sa isang taong may isang paa pa rin sa ibang mundo. Alam ni Antonio, hindi sapat ang salita. Kung gusto niyang patunayan na seryoso siya, kailangan niya itong ipakita. At may isa lang siyang paraang naiisip. Gabi iyon nang magdesisyon siya, isang desisyong magbabago ng lahat. Iiwan niya ang kumpanya, hindi lang para kay Carmen, kundi para sa sarili niya. Tapos na siya sa pamumuhay na hindi kanya. Kinabukasan, kaharap niya ang kanyang ama sa isang pribadong silid. Gusto ko nang lumabas, anya. Napatitig ang kanyang ama. Biro ba to? Hindi. Tapos na ako. Umiling ito, may halong inis. Akala mo ba ganun lang kadali to? Alam kong kaya ko, sagot ni Antonio matatag. Humilig ang ama niya sa upuan, sinusuri siya. Dahil lang sa babaeng yon. Hindi ito tungkol sa kanya, sagot ni Antonio. Tungkol ito sa akin at sa gusto ko sa buhay. Ito ang itinatag natin. At tinatapon mo lang? Hindi ko to itinayo. Minana ko lang at hindi kailanman naging akin. Matagal ang katahimikan, napabuntong hininga ang kanyang ama. Sigurado ka ba sa ginagawa mo? Tiningnan siya ni Antonio, walang pag-aalinlangan. Sa unang pagkakataon, oo, sigurado ako. Samantala, sinusubukan pa ring mag-move on si Carmen. Inilibing niya ang sarili sa trabaho pero wala pa ring saysay. Lalo na't ang pwesto sa counter ay nanatiling bakante. Lalo na't ang bawat customer ay paalala ng nawala. Habang pauwi siya at dumaan sa isang tindahan, may nakita siyang nakadisplay, isang dyaryo. At sa harapan nito, malaki at kapansin-pansin ang headline, Antonio Mendoza, nagbitiw sa Mendoza Hotels, isang panibagong simula. Nanlamig ang kanyang katawan, dinampot niya ang pahayagan, binasa ang bawat linya. Bawat salita ay tila kulog sa dibdib niya. Ginawa niya ito, iniwan niya ang lahat para sa kanya, para sa sarili niya, para sa pagkakataong mabuhay ng totoo sa wakas. Paulit-ulit na binasa ni Carmen ang artikulo, hindi siya makapaniwala. Iniwan ba talaga ni Antonio ang kumpanya? Mabilis ang tibok ng puso niya habang umuukil-kil sa isip ang headline. Hindi lang ito basta desisyong pang negosyo. Hindi pwedeng ganun lang. Ginawa ba niya ito para sa kanya? Bago pa man siya makapagdalawang isip, kinuha niya ang kanyang telepono at nag-type ng mensahe, Antonio, kailangan nating mag-usap. Halos agad ang sagot, sabihin mo kung saan at kailan. Tinitigan ni Carmen ang screen, saka nag-type muli, doon sa cafe malapit sa parke. Pagdating ni Carmen sa cafe, halos walang tao. Pinili niya ang mesa sa tabi ng bintana at naupo, bahagyang nanginginig ang mga kamay. Makalipas ang ilang minuto, bumukas ang pinto at dumating na siya. Si Antonio ay nakasuot ng simpleng damit, seryoso ang ekspresyon, ngunit kalmado. May kung anong bago sa kanya, mas magaan ang aura na para bang tinanggalan ng bigat ng isang pangalan. Lumapit siya at naupo sa tapat ni Carmen. Ilang sandali ang katahimikan sa pagitan nila. Sa wakas, si Carmen ang unang nagsalita. Iniwan mo talaga ang kumpanya? Tumango si Antonio. Oo. Bakit? Tiningnan siya nito nang walang pag-aalinlangan. Dahil hindi yon ang buhay na gusto ko. Napalunok si Carmen. At anong gusto mo? Huminga ng malalim si Antonio, dahan-dahang nagsalita. Gusto kong bumuo ng isang bagay na may saysay, isang bagay na akin, na refleksyon ng kung sino talaga ako. Pinagmasdan ni Carmen ang kanyang mukha. Wala ni kaunting yabang, wala ni isang bakas ng pagpapanggap. Tanging katapatan ang nakita niya. At ako? Mahina niyang tanong. Bahagyang yumuko si Antonio, lumapit ng kaunti. Mahalaga ka sa akin, Carmen. Noon pa man, napahinto sa paghinga si Carmen. Hindi ako sigurado noon kung mapagkakatiwalaan kita, amin niya. At ngayon, matagal siyang hindi nakasagot. Saka siya napabuntong hininga. Ngayon, gusto kong subukan. Dahan-dahang sumilay ang ngiti sa mukha ni Antonio. Hindi kita bibiguin.
Tumango si Carmen. Sa sandaling iyon, may nabago sa pagitan nila. Hindi na sila mga estrangherong nagtagpo lang. Sila'y may binubuong bago, isang bagay na totoo. Lumipas ang mga araw, tahimik ngunit puno ng posibilidad. Patuloy ang kanilang ugnayan, walang pagmamadali, walang pilit. Parang paglalakad sa isang bagong landas, maingat, hakbang-hakbang. Gusto ni Carmen na maniwala sa pagbabago ni Antonio at sa kanyang pagkabigla, tila totoo nga ito. Mas grounded si Antonio, mas naroroon siya, hindi lang pisikal kundi emosyonal. Ngunit may maliit na bahagi pa rin kay Carmen na nag-aalangan. Maaari nga bang magbago ang isang taong lumaki sa karangyaan? Isang hapon, habang naglilinis siya ng mesa, napansin niyang may sasakyang huminto sa harap ng diner. Si Antonio, pumasok siya at dumiretso sa counter. Akala ko naligaw ka na, biro ni Carmen habang nilalagyan siya ng kape. Ngumiti si Antonio. Mahirap kalimutan ang pinakamahusay na kape sa buong syudad. Napatawa si Carmen, bahagyang nakasandal sa counter. Anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Hinalo ni Antonio ang kanyang kape. May bago akong proyekto. Tumaas ang kilay ni Carmen. Bagong proyekto? Oo, plano kong magbukas ng hotel, pero hindi tulad ng Mendoza Hotels. Maliit lang, mas personal. Isang lugar na mainit, tapat, totoo. Nagulat si Carmen. Sanay ka sa 5 bituin. Ngayon gusto mo ng maliit? Tumango si Antonio, walang pag-aalinlangan. Gusto kong maging makabuluhan ito. Gusto kong ipakita kung sino na ako ngayon. Tinitigan siya ni Carmen. At saan mo gustong itayo ito? Uminom si Antonio bago sumagot. Sa isang maliit na baybaying bayan, doon kami madalas magbakasyon ng mga magulang ko nung bata pa ako. Hindi mo pa nabanggit yun dati. Akala ko wala lang yun hanggang ngayon. May kumislot sa puso ni Carmen. Hindi lang siya nagbabago, nagbago na siya. At paano mo balak simulan ang lahat ng ito? Tumitig si Antonio sa mga mata niya. Sana maging bahagi ka. Napakurap si Carmen. Anong ibig mong sabihin? Matagal mo nang pangarap ang sariling panaderya, di ba? Lumapit siya ng bahagya. Bakit hindi natin ito ilagay sa loob ng hotel ko? Napapitlag ang puso ni Carmen. Totoo yan? Buong buo. Nanatili siyang tahimik. Hindi niya kailanman inisip ang ganong posibilidad. Hindi ko pa naisip yan. Siguro panahon na para isipin mo. Ngumiti si Antonio. Gusto kong tayo ang bumuo nito, magkasama. Gabing yon halos hindi makatulog si Carmen. Umiikot sa isip niya ang mga sinabi ni Antonio. Panaginip ito, ang sariling panaderya bagong simula, pagkakataong bumuo ng isang bagay na totoo. Ngunit nakakakaba rin. Paano kung hindi ito magtagumpay? Paano kung lalo lang silang masaktan? Ngunit sa kalaliman ng katahimikan, may maliit na tinig na bumulong sa kanya. Baka sulit ang panganib. Kinabukasan, pumasok si Carmen sa parehong kafe kung saan sila muling nagtagpo. Nandoon na si Antonio, naghihintay. Pagkaupo niya sa harap nito, tiningnan siya ni Antonio. May pag-asang tahimik sa kanyang mga mata. Napag-isipan mo na ba ang alok ko? Huminga ng malalim si Carmen, sinigurong buo ang loob. Tiningnan niya ito at ibinigay ang kanyang sagot. At napakagatlabi si Carmen, pero unti-unting sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Tinatanggap ko. Nagliwanag ang mga mata ni Antonio. Wala nang alinlangan sa kasiyahang naramdaman. Sigurado ka? Sigurado ako, sagot ni Carmen, matatag ang tinig, pero gusto kong gawin ito sa paraan ko. Bahagyang ngumiti si Antonio. Simulat sa pool, paraan mo naman ito, Carmen. Napatawa siya ng mahina, mas magaan ang pakiramdam kaysa dati. Ibig sabihin, may plano na tayo? Oo, tugon ni Antonio, may plano talaga tayo. Sa sandaling iyon, alam ni Carmen, magbabago na ang buhay niya sa paraang hindi niya kailanman inakalang posible. Hindi na ito basta pangarap, ito'y totoo na. Lumipas ang mga araw, puno ng pagpaplano, desisyon at pananabik. Isinubsob nila ang sarili sa proyekto, binuo ang bawat detalye ng hotel at panaderya na magiging puso nito.
Pinili nila ang isang baybaying bayan na sa pagitan ng mga bangin at simoy ng dagat, isang lugar na tila nag-aalok ng pangalawang pagkakataon. Para kay Carmen, ang ideya ng pag-alis sa syudad, ang tanging lugar na kilala niya, ay nakakatakot at nakakapanabik ng sabay. Ngunit tuwing tinitingnan niya si Antonio, tuwing nakikita ang liwanag sa mga mata nito, unti-unting naglalaho ang takot. Iba na si Antonio ngayon, mas magaan, mas masaya, mas nakatuon. Sa unang pagkakataon, hindi siya sumusunod sa landas ng iba, gumagawa siya ng sarili niyang daan. Isang gabi, nakaupo sila sa tabing dagat, nakakalat ang mga papel at plano sa harap nila, buhangin sa sapatos. Magtatagumpay ito, buong tiwalang sabi ni Antonio, nakatingin sa abot tanaw. Yumakap si Carmen sa tuhod niya, ngumiti sa kumpiyansa ng kanyang tinig. Ang sigurado mo naman? Oo, at dapat maging sigurado ka rin. Dahan-dahan siyang huminga. Parang masyadong maganda para maging totoo. Bakit? Tanong ni Antonio, lumingon sa kanya. Dahil hindi ko inakalang magkakaroon ako ng ganitong pagkakataon. Marahang hinawakan ni Antonio ang kamay niya. Deserve mo to, Carmen. Lahat ng to, pinaghirapan mo to. Tiningnan niya ito sa mata at sa unang pagkakataon, pinaniwalaan niya ito ng buong buo. Sana lang magtagumpay talaga. Magiging maayos to, sagot ni Antonio, tahimik pero puno ng paninindigan. At kung hindi man, aayusin natin magkasama. Tumango si Carmen at sa sandaling yon, naniwala siya. Kinabukasan, bumisita sila sa mismong lote ng kanilang proyekto. Isang malawak na lupa, malapit sa dagat, may nakatayong lumang mansyon, pagod na ang itsura, puno ng kasaysayan. May kwento ang lugar na to, sabi ni Carmen, habang pinagmamasdan ng lumang inscription at mga baging sa pader. Kaya gusto ko itong buhayin, ani Antonio. Hindi palitan, ngumiti si Carmen. Magandang ideya yan. May naisip ka na bang pangalan para sa panaderya? Tanong ni Antonio. Nag-isip si Carmen sandali. Saka siyang ngumiti, alam na alam niya ang sagot sa puso niya. La Dolce Vita, tumaas ang kilay ni Antonio tuwang-tuwa. The Sweet Life? Tama, tumango si Carmen. Dahil yan ang gusto kong maging kahulugan nito. Ngumiti si Antonio, malawak at masaya. Kung ganon desidido na tayo, may pangalan na ang pangarap mo. Habang unti-unting umuusad ang proyekto, nagbago rin ang takbo ng kanilang buhay. Pinagsabay ni Carmen ang trabaho sa cafe at ang mahabang oras sa construction site. Kasama siya sa lahat mula pagpili ng tiles hanggang layout ng panaderya. Si Antonio naman, inasikaso ang renovation ng hotel, maayos ang schedule, tapat sa bawat detalye. Sa unang pagkakataon, may binubuo silang tunay, magkasama, tahimik. Araw-araw lalong lumalim ang ugnayan nila. Hindi lang nahulog si Carmen kay Antonio, nahulog siya sa lalaking nagbabago sa harap ng kanyang mga mata. Isang lalaking hindi na nagtatago sa likod ng apelyido. Isang malamig na gabi, naglalakad sila sa baybayin, magkahawak kamay. Maitim na ang langit, kumikislap ang mga bituin sa ibabaw ng alon. Bigla siyang huminto, hinarap si Carmen. Bakit? Tanong niya, naguguluhan. Nag-atubili si Antonio, hinahanap ang tamang salita. Alam mo ito, itinuturo niya ang pagitan nila. Hindi lang ito tungkol sa hotel. Tumigil ang tibok ng puso ni Carmen. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, simulat sa pool, ikaw talaga to. Nagpigil ng luha si Carmen. Hindi ako magaling sa mga salita, dagdag niya, pero kailangan mong malaman. Binago mo ang lahat para sa akin. Pumikit si Carmen, ninamnam ang emosyon. Ganon din ang nararamdaman ko, bulong niya. Ngumiti si Antonio, kung ganon, mangako ka sa akin. Ano yon? Na pag dumating ang hirap, hindi ka lalayo. Nilunok ni Carmen ang buhol sa lalamunan. Pangako. At sa sandaling yon, sa ilalim ng bituin at alon, alam niyang nasa tamang lugar siya. Lumipas ang mga linggo, mabilis ang progreso ng proyekto. Hindi kailanman naramdaman ni Carmen ang ganitong koneksyon sa isang bagay. Bawat brick, bawat kulay, bawat desisyon, lahat ay totoo. Ginugol niya ang mga oras sa mga arkitekto, tinatapos ang plano para sa panaderya.
Si Antonio naman tutok sa hotel, sinisigurong maayos ang lahat. Sa wakas, may binuo silang totoo, magkasama. Ngunit tulad ng palagi, may dumating na pagsubok. Isang umaga habang abala si Carmen sa pagsasaayos ng mga papel sa pansamantalang opisina malapit sa site, pumasok si Antonio. Iba ang ekspresyon nito, seryoso, matindi. Unti-unting nawala ang ngiti ni Carmen. Anong problema? Hindi siya nag-aksaya ng oras. May problema tayo. Anong nangyari? Agad na tanong ni Carmen, agad na umambon ng pag-aalala sa kanyang mukha. Iniabot ni Antonio ang isang nakatiklop na ulat, mabigat ang ekspresyon. Kakarating lang ng ulat mula sa construction company, nagdoble ang gastos. Nanlaki ang mga mata ni Carmen. Anong ibig mong sabihin nagdoble? Itinuro niya ang isang bahagi sa dokumento. Mas luma pala ang gusali kaysa inakala natin. Hindi matibay ang pundasyon. Kailangang patibayin ito na nangangahulugan ng mas mahabang oras at mas malaking gastos. Binasa ni Carmen ang ulat habang unti-unting sumusuray ang kanyang sikmura. Pero may budget na tayo, na plano na ang lahat, tumango si Antonio. Alam ko, pero may mga ganitong bagay talaga. Hindi natin ito nakita. Huminga ng malalim si Carmen, sinusubukang manatiling kalmado. Kung ganon, anong gagawin natin ngayon? Sumandal si Antonio sa mesa. May ipon ako. Sapat para punan ang kulang. Pero kung gagamitin natin yon, kailangan nating ipagpaliban ng pagbubukas. Tinitigan siya ni Carmen. Paano kung bawasan natin ang design? Trim down ng konti? Umiling si Antonio. Hindi. Ayokong bawasan ang pangarap natin. Pinlano natin ito ng buong puso. Dapat ito pa rin yon. Napahagod si Carmen sa kanyang buhok, nag-iisip kung ganon ipagpaliban natin. Nagulat si Antonio. Sigurado ka? Oo. Matatag ang boses niya. Mas pipiliin kong maghintay at gawin itong tama kaysa piliting tapusin at kulang ang pakiramdam. Dahan-dahang ngumiti si Antonio. Yan ang isa sa pinakahinahangaan ko sa'yo. Tumaas ang kilay ni Carmen. Ano yon? Yung pasensya mo, yung paninindigan mong gawin ang tama. Bahagyang ngumiti si Carmen. Siguro natututo na rin akong magtiwala sa proseso. Hinawakan ni Antonio ang kanyang kamay. Magkasama tayo rito. Tumango siya at sa sandaling iyon nawala ang lahat ng pagdududa. May binubuo silang totoo, isang bagay na sulit hintayin. Dumating ang mga hamon, nag-umpisa ng lumaganap ang bulong-bulungan sa bayan na baka hindi na raw talaga magbubukas ang hotel. Iba naman ang sabi, isa lang daw itong vanity project ng isang mayamang lalaki. Pero hindi na tinag sina Carmen at Antonio. Araw-araw silang nandoon, bantay sa bawat yugto ng konstruksyon at unti-unti, bato sa bato, pangarap sa pangarap, umuusbong ang hotel at gayon din ang panaderya. Sinimulan ni Carmen ang pagtikim at eksperimento ng mga resipe sa maliit na kusinang hiniram nila. Ginawa niyang puno ng init at puso ang menu. Isang hapon, pinatikim niya kay Antonio ang isang cake. Ang sarap nito, sabi niya habang nungumunguya. Sinasabi mo yan sa lahat, tumawa si Carmen. Kasi lahat talaga ng gawa mo, masarap, ngumiti si Antonio. Ako ang magiging number 1 customer mo. Tiningnan siya ni Carmen nang may init. Alam mo, hindi ko inakalang ganito ang magiging takbo ng buhay ko. Ako rin, sagot ni Antonio habang inabot ang kamay niya. Pero masaya ako na ganito nga, nagningning ang mata ni Carmen. Ako rin, at sa sandaling iyon lahat ng hirap ay naging sulit. Pero ang buhay hindi nauubusan ng pagsubok. Isang hapon, habang inaayos ni Carmen ang mga muebles sa panaderya, napansin niyang naglalakad-lakad si Antonio sa isang sulok, hawak ang telepono at masama ang pakiramdam. Bakit? Tanong niya. Nag-atubili ito bago nagsalita. Tatay ko, tumawag. Kailangan daw niya akong makausap, agad. Nakunot ang noo ni Carmen. At pupunta ka ba? Kailangan ko, mahinang sagot niya. Kailangan kong malaman kung anong gusto niya. Marahang ipinatong ni Carmen ang kamay sa braso niya. Basta, mag-iingat ka.
Hinaplos ni Antonio ang mukha niya. Hindi na ako babalik. Sana nga, mahina niyang bulong. Hinalikan ni Antonio ang kanyang noo at umalis. Ngunit sa loob ni Carmen, may kaba, pakiramdam niyang may mababago. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Antonio. Mas seryoso ang kanyang mukha. Anong nangyari? Tanong ni Carmen. Umupo siya sa tabi niya, mabigat ang katawan. Gusto niyang bumalik ako sa kumpanya. Sabi niya, sinasayang ko raw ang oras ko, tinatapon ko raw ang isang kinabukasang pinapangarap ng iba. Nanginig ang pakiramdam ni Carmen. At anong sinabi mo? Tinitigan siya ni Antonio. Sinabi kong hindi ako babalik. Nabigla si Carmen. Sigurado ka? Tumango siya. Pinili ko ang buhay na ito. Pinili kita. Nanubig ang mga mata ni Carmen. Naniniwala ako sa iyo. Yumakap si Antonio, mahigpit, at sa katahimikang yon, walang makakabuwag sa koneksyon nila. Lumipas ang mga araw. Natapos na ang huling bahagi. Halos handa na ang hotel at panaderya. Malapit na silang magbukas. Dumayo si Carmen sa harap ng bagong ayos na gusali. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Kumikinang ang araw sa ibabaw ng dagat, pinipintahan ang langit ng ginto. Nagawa nila. Nagawa niya. Mula sa isang pagkakataong pagkikita sa bus hanggang sa pagbuo ng isang pangarap sa tabi ng dagat. At sa unang pagkakataon, alam ni Carmen, hindi lang ito bagong simula. Ito ang simula ng totoong buhay nila. Isang banayad na simoy ng hangin ang lumipad mula sa dagat. Dala-dala ang masarap na amoy ng bagong timplang kape at maiinit na tinapay mula sa panaderya. Nakatayo si Carmen sa labas ng gusaling kakakatapos lang ipagawa. Tumataas baba ang kanyang dibdib, puno ng damdamin, hindi lang ito gusali. Isa itong simbolo ng lahat ng pinagdaanan at pinaglaban niya. Pero bago tayo magpatuloy, laro muna para sa mga totoong nagbabasa. I-type mo ang hotdog sa comments. Alam ng tunay kung bakit. Ngayon, balik tayo sa kwento. Matapos ang mga buwang walang pahingang pagtatrabaho, sa wakas ay bukas na ang hotel at panaderya. Pumasok si Carmen sa loob, pinagmamasdan ang bawat detalye na siya mismo ang tumulong magdisenyo. Malalaking bintana ang nagbibigay ng natural na liwanag, ang mga mesa ay maayos at elegante, at ang halimuyak ng mga pastries na siya mismo ang nagluto ay nagpaparamdam na tulad ng tahanan ang buong lugar. Sa kabila ng kalye, si Antonio ay nakikipagpulong sa ilang staff, pinaplansya ang mga huling detalye. Kalma siya, mas buo, mas buhay. Nang tumawid siya at lumapit kay Carmen, ngumiti ito. Mukhang nagawa nga natin. Mahina ngunit masaya ang sabi ni Carmen. Hindi lang natin ginawa, sagot ni Antonio, hinahawakan ang kamay niya. May nabuo tayong espesyal. Huminga ng malalim si Carmen. Kinakabahan ako. Bakit? Paano kung walang dumating? Paano kung hindi magtagumpay? Pinisil ni Antonio ang kanyang kamay. Magtiwala ka. Magiging kamangha-mangha ito. Ngumiti si Carmen. Unti-unting napapawi ang kaba. Pagdating ng tanghali, binuksan ang mga pinto at ang pangarap nila'y naging totoo. Unti-unting napuno ang panaderya, may mga bisitang curious at masigla. Abala si Carmen sa kusina, gumagawa ng kape at tinapay, pasulyap-sulyap sa mga nakaupo at ngumingiti. Grabe, ang sarap ng lemon pie na to. Ito ang pinakamasarap na kape sa tagal ng panahon. Bawat papuri, parang piraso ng puso ni Carmen ang kinikilala. Samantala, umiikot si Antonio sa hotel, tumatanggap ng bisita, nag-iinspeksyon, inaayos ang problema bago pa ito magsimula. Nang sumilip siya sa panaderya at nakita si Carmen na nakangiti, ngumiti rin siya. Sabi ko sa iyo magiging matagumpay ito, ani Antonio. Baka nga tama ka, tugon ni Carmen. Lagi akong tama. Napailing si Carmen, tumawa. Kinagabihan sa ilalim ng liwanag ng buwan, magkasama silang naupo sa isang mesa sa labas. Magandang simula ito, ani Antonio. Hindi lang basta maganda, sagot ni Carmen. Perpekto, tumingala siya, pinagmamasdan ng dagat. Hindi ko pa rin masapul na nangyari talaga to. Dapat paniwalaan mo,
Ginawa mo itong totoo. Lumingon si Carmen. Hindi pa kita talaga napasalamatan. Para saan? Sa paniniwala sa akin. Hinawakan ni Antonio ang kanyang kamay. Hindi ko kailanman tinigilan ang paniniwala sa iyo. Tumibok ang puso ni Carmen. Sa tingin ko, ngayon lang ako naging ganito kasaya. Ako rin. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakadama si Carmen ng tunay na kapayapaan. Kinabukasan, maagang dumating si Carmen sa panaderya. Inaayos niya ang mga upuan, nililinis ang mga counters at sinindihan ang mga kandila sa umaga. Bumukas ang pinto. Si Antonio may hawak na bouquet ng wildflowers. Ano to? Regalo ani Antonio para sa may-ari ng pinakamahusay na panaderya sa Baybayin. Napatawa si Carmen. Sobra ka talaga. Feeling ko, sakto lang. Tinitigan niya ito. Masaya ka ba? Lumapit si Antonio, hinawakan ang mukha niya. Hindi pa ako naging ganito kasaya. Tumibok ulit ang puso ni Carmen. Ako rin. At sa isang halik, mahina, mabagal, nagtagpo ang lahat ng bahagi ng kwento nila sa iisang sandali. Hindi nagtagal, ang hotel at panaderya ay naging puso ng bayan. Dumagsa ang mga lokal tuwing umaga. Sumunod ang mga turista sa halimuyak ng bagong lutong tinapay at hangin ng dagat. Mahal ni Carmen ang trabaho. Mahal niya ang bagong buhay. At mahal niya si Antonio. Si Antonio naman, hands-on pa rin sa hotel. Tinitiyak na bawat bisita ay nararamdamang espesyal at sa bawat ngiti at papuri alam niya pinili niya ang tama. Magkasama nilang binuo ang isang bagay na pangmatagalan. Totoo, pero gaya ng laging gawin ng buhay, dumating muli ang pagsubok. Isang hapon habang inaayos ni Carmen ang mga gamit sa kusina, tumunog ang kanyang telepono. Hindi nakasave ang numero pero tila may humihikayat sa kanyang sagutin ito. Hello? Isang tinig ang nagpahinto sa kanya. Carmen, ang tagal na. Nanigas siya. Roberto? Isang mababang tawa ang sumagot. Narinig kong maganda raw ang panaderya mo. Naalala lang kitang tawagan. Umikot ang sikmura ni Carmen. Roberto, isang bahagi ng nakaraan, puno ng maling pangako at pagkadismaya. Hindi ko alam kung paano mo nakuha ang numerong to. Malamig niyang sagot. Pero huwag ka nang tatawag ulit. Sandali lang, Carmen. Click. Binaba niya ang tawag. Mabilis ang tibok ng puso. Hindi niya kailangan ito. Hindi ngayon. Hindi kailanman. Pagdating ni Antonio sa panaderya, napansin niya ang seryosong mukha ni Carmen. Ayos ka lang ba? Nag-atubili si Carmen. Wala to. Tawag lang na ayoko sana. May nanggulo sa'yo? Sinubukan niyang balewalain, wala namang importante. Ngunit hinawakan ni Antonio ang kanyang kamay. Kung may nakasakit sa'yo, gusto kong malaman. Huminga si Carmen, ex ko. Nanahimik si Antonio. May gusto siya? Hindi ko alam at wala akong pakialam. Tumango si Antonio pero nakita ni Carmen ang paninigas ng panga nito. Nagtitiwala ka sa akin, di ba? Tanong ni Carmen. Oo, syempre. Kung ganon wala kang dapat alalahanin, gumiti si Antonio. Pero alam ni Carmen hindi niya ito bibitawan. Gabing iyon habang tinatapos ni Carmen ang pag-aayos ng panaderya, tahimik na naghihintay si Antonio sa labas, malalim ang iniisip. Nagyakap ang kanyang mga braso, saka nagsalita. May ipapangako sana ako sa iyo. Lumingon si Carmen may halong pagtataka. Ano yon? Na hinding-hindi mo hahayaang sirain ng lalaking yon ang nakaraan mo, ang lahat ng pinagsamahan natin. Bahagyang napakunot ang noo ni Carmen. Antonio, wala na siyang halaga. Isa siyang bahagi ng nakaraan na matagal ko nang isinara. Pero bakit ganun pa rin ang epekto niya sa'yo? Tumingin si Carmen sa malayo, mahina ang tinig dahil may mga bahagi ng nakaraan na mahirap kalimutan. Lumapit si Antonio at hinawakan ang kamay niya. Bitawan mo na. May bago na tayong binubuo ngayon. Nagtagpo ang kanilang mga mata, mas malambot, mas totoo. At kasama ka ba sa hinaharap na yon? Ngumiti si Antonio. Kung gusto mo, huminga ng malalim si Carmen at pinisil ang kamay niya. Gusto ko. Sa sandaling iyon, nawala ang kapangyarihan ng nakaraan. Ang mahalaga na lang ay kung ano ang susunod.
At alam niya kung sino ang gusto niyang makasama sa landas na iyon. Pagsapit ng dilim, tinanglaw ng apoy ng araw ang kalangitan ng mga kulay kahel at ginto. Sa tahimik na panaderya, inayos ni Carmen ang mga huling detalye, naglalagay ng tray, naglilinis ng counter, tinatama ang mga display. Ang amoy ng asukal at maalat na simoy ng dagat ay sumasabay sa hangin. Pumasok si Antonio, nakasandal sa counter, may tahimik ng ngiti. Pagod ka na ba? Kaunti lang, ngiti ni Carmen, may buntong hininga. Pero sulit lahat, nakikita niya ang liwanag sa mga mata nito. Alam kong magiging ganito ito. Hindi ko mararating to kung wala ka. Hinawakan ni Antonio ang kamay niya. Mararating mo pa rin, pero masaya akong magkasama nating naabot ito. Wala nang ibang tunog kundi ang alon sa malayo. Huminga ng malalim si Antonio, tila may sasabihin. Carmen, naiisip mo ba ang hinaharap? Anong ibig mong sabihin? Ngumiti siya. Naiisip mo ba tayong magkasama 10 taon mula ngayon? 20? Hanggang tumanda tayo? Tumibok ang puso ni Carmen. Oo, sagot niya, walang pag-aalinlangan. Hinugot ni Antonio ang isang kahon mula sa bulsa at lumuhod. Tumigil ang mundo. Nabigla si Carmen, nanginginig ang puso. Carmen, nanginginig ang tinig ni Antonio. Mula noong binayaran mo ang pamasahe ko sa bus, may nagbago. Hindi ko alam noon, pero alam ko na ngayon, babaguhin mo ang buhay ko. Namumuo ang luha sa kanyang mata. Ipinakita mo sa akin na ang kaligayahan ay hindi pera o imahe, kundi ang araw-araw na may kahulugan kasama ang taong mahal mo. At ikaw yon. Binuksan niya ang kahon, isang simpleng, eleganteng singsing. Gusto kong bumuo ng buhay kasama ka, sa hirap, sa ginhawa. Pakakasalan mo ba ako? Oo, bulong ni Carmen, nanginginig ang boses. Oo, nang paulit-ulit. Isinuot ni Antonio ang singsing. Tumayo siya, niyakap si Carmen ng mahigpit. Sumabog ang palakpakan. Ang ilang natitirang bisita, pati mga staff, halos maiyak sa tuwa. Mahal na mahal kita, bulong ni Carmen. Mas mahal kita, sagot niya bago siya halikan. Isang halik na puno ng kasaysayan, sakit, tagumpay at kinabukasan. Ilang buwan ang lumipas, ikinasal sila sa isang payak, ngunit napakagandang seremonya sa tabi ng dagat. May altar na kahoy, pinalamutian ng puting bulaklak. Mahinang hampas ng alon, malamig na hangin, parang kwentong ginuhit ng tadhana. Lumakad si Carmen sa aisle, magaan ang suot, mahangin ang kilos. Sa altar nakatayo si Antonio, hindi inaalis ang tingin sa kanya, puno ng pag-ibig, panahon na ng panata. Antonio, Carmen, akala ko noon nasa akin na ang lahat, pero na-realize ko, wala akong totoo. Ipinakita mo sa akin na ang yaman ng buhay ay nasa simpleng sandali, sa tunay na koneksyon. Carmen, Antonio, tinuruan mo akong maniwala sa isang bagay na akala ko ay imposible. Hindi ka lang naniwala sa akin, nagsimula ka ng buhay kasama ko. Binuo mo ito kasama ko. Ikaw ang pinakamagandang sorpresa ng buhay ko. At ngayon, ikaw na rin ang habang buhay ko. Nagpalitan sila ng singsing. Sa ilalim ng bukas na langit, sa tabi ng dagat, hinalikan nila ang isa't isa. Isang pangakong sinelyuhan ng hangin, ng alon at ng wagas na pag-ibig. Pangako kong mananatili sa tabi mo, bulong ni Carmen, sa bawat pagsubok, bawat tagumpay, bawat tahimik na sandali. Nagpipigil ng luha si Antonio pero nagsalita na ang kanyang ngiti. Sa bisa ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin, wika ng opisyal, idinideklara ko kayong mag-asawa. Hinalikan ni Antonio si Carmen, isang halik na may dalang panghabambuhay. Pumalakpak ang lahat, ang dagat, ang hangin, ang araw, lahat ay saksi. At sa tibok ng kanilang mga puso, alam nilang nandoon sila sa lugar kung saan sila itinadhana. Ano ang masasabi mo sa paglalakbay ni na Carmen at Antonio? I-comment mo ang naramdaman mo habang binabasa ang kwento nila. Gaano mo ito nagustuhan mula 0 hanggang 10? Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang bell icon para sa susunod na kwento ng pag-ibig at inspirasyon.
Handa ka na ba para sa susunod na heartwarming story? I-click ang link sa screen. Doon tayo magpapatuloy.